Des Moines, Iowa, December 23, 2010. Nakatayo lang sa counter ang cashier ng Quick Trip convenience store at naghihintay ng customers. Maya-maya pa, may pumasok na isang lalaki. Nakasuot ito ng black hoodie, may pulang sombrero at nakataas ang hoodie sa kanyang ulo. Bumili ang lalaki ng 2 hotdog sandwich, isang inumin at isang lottery ticket para sa Hot Lotto jackpot. Pagdating ng lalaki sa counter, nakipag-usap ito ng saglit sa cashier at pagkatapos ay mabilisan ding umalis. Tila isang ordinaryong araw lang ito para sa isang cashier ng isang gas station convenience store. Pero ang hindi niya alam, ang lalaki palang nakausap niya ay ang mastermind ng pinakamalaking lottery scam sa US. Noong December 29, 2010, inanunsyo ng Iowa Lottery Committee ang resulta ng draw at lumabas ang mga numerong 3, 12, 16, 26, 33, 11. Kinabukasan, pinaalam ng Iowa Lottery sa publiko na may nanalo sa jackpot prize na $16.5 million at binili niya ito sa isang Quick Trip convenience store sa Iowa. Matapos ang ilang araw, hindi pa rin nagpakilala ang taong nakabili ng winning ticket pero hindi na lang ito pinansin ng Lottery Committee. Karaniwan kasi sa mga nanalo ay kumukonsulta muna sa mga abogado bago i-claim ang kanilang cash prize, lalo na para sa mga lugar kung saan kailangang ipakilala sa publiko ang nanalo ng jackpot. At isa na ang Iowa doon. Subalit, matapos ang ilang buwan, wala pa ring nag-claim ng pera. Marami nang lumapit sa Iowa Lottery at nagpanggap na sila ang nakabili ng nanalong ticket, subalit na wala lang ito. May isa pa ngang nagsabi na ang kanyang kaibigang namatay sa isang car accident ang nanalo, pero wala itong pruweba. Kailangang may proof ang nanalo upang maklaim ang pera. Subalit pag lumagpas na ito ng isang taon, di na niya ito pwedeng makuha. Mahigit 1 buwan na lang ang natitira para sa nanalo upang maklaim ang kanyang pera. Naisip na ng mga tao na baka may masamang nangyari sa nanalo, o baka nawala ang kanyang ticket, o baka isang casual bettor ang nanalo at hindi niya alam na nanalo pala siya. Hanggang noong November 9, 2011, may lalaki na tumawag sa Iowa Lottery. Nagpakilala siya bilang ang nanalo sa jackpot at noong tinanong ng Lottery Committee ang lalaki, tama ang 15-digit serial number na ibinigay niya. Pero hindi pa ito sapat. Tinanong din ng committee kung ano ang suot ng lalaki noong binili niya ang ticket. Ayon sa lalaki, nagsuot siya ng sports coat at gray pants sa Quick Trip. Pero hindi ito akma sa suot ng lalaki na nasa CCTV ng tindahan. Agad na ibinaba ng lalaki ang telepono, pero hindi pa doon natapos ang kanyang kwento. Ilang araw ang nakalipas, tumawag na naman ang lalaki at sa pagkakataong ito, nagpakilala na siya. Ang lalaki ay si Philip Johnston, isang abogado mula sa Quebec, Canada. Ayon kay Johnston, kliyente niya ang nanalo ng jackpot at gusto niyang kunin ang pera nang hindi nagpapakilala. Hindi ito pwede, kaya nanatili pa rin ang pera sa committee. Dumating na ang panghuling araw na pwedeng maklaim ang pera. Hanggang 4 p.m. lang ito at wala pa rin nagpapakilalang nanalo. Maya-maya pa, mahigit sa 1 oras na lang bago ang deadline. May dumating na mga representatives ng isang Des Moines law firm at dala nila ang winning ticket. Ayon sa mga abogado, gusto nilang i-claim ang jackpot para sa isang trust pero nabuking sila nang nalaman ng Lottery Committee na ang beneficiary pala ng trust na tinutukoy nila ay isang corporation, kung saan ang presidente ay walang iba kundi si Attorney Philip Johnston, ang Canadian lawyer na tumawag sa kanila noon. Dito na nagduda ang Iowa Lottery at pinaimbestigahan na nila ang nangyari. Sa mga sumunod na buwan, wala masyadong nangyari sa kaso. Nagkaroon lamang ng developments ang kaso nang mapunta ito sa isang district attorney sa pangalang Rob Sand. Sa college, nag-aral si Rob ng computer and coding bago pa siya pumasok sa law school. Kaya naman, specialty niya ang white-collar crimes sa mga iba't ibang klase ng fraud. Gayunpaman, nahirapan pa rin si Rob sa kasong nasa harap niya. Lalo na't isa lang ang hawak niyang ebidensya, ang medyo malabong kuha ng CCTV sa Quick Trip convenience store noong bumili ng ticket ang nanalo. Binigay ni Rob ang video sa kanyang mga kakilala sa media at nagbabaka sakaling may maka-identify sa lalaki sa video. At meron nga, isang empleyado mula sa main lottery ang lumapit kay Rob Sand at nagsabing pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki sa video. Ito daw umano ang lalaking nagsagawa ng security audit sa kanilang opisina. Ang problema lang, hindi maalala ng empleyado ang pangalan ng lalaki.
Nagkaroon ng malaking break ang kaso ng isang web developer ang lumitaw at sinabing kilalang kilala niya ang lalaki sa video dahil ilang taon na niya itong katrabaho sa Iowa Lottery. Oo, ang dalawang lumitaw na witness ay mula sa lottery offices at ang ibig sabihin lang nito, inside job ang nangyaring scam. Ang salarin ay si Eddie Tipton, ang mismong security director ng Multi-State Lottery Association. Oo, inside job ang nangyaring scam. Ilan sa mga trabaho ni Eddie ay ang paggawa ng software, pag-handle ng network firewalls at pag-check ng security para sa lottery games sa mahigit sa 30 states. Hindi pwedeng tumaya sa loto ang mga empleyado nila dahil sila ay insiders. Maraming kakilala si Eddie na hindi makapaniwala sa nangyari. Ayon sa kanila, isang mabait na kaibigan at katrabaho si Eddie. Noong January 2015, dumating ang state investigator sa opisina at dinakip siya. Sinampahan siya ng 2 felony counts of fraud at matapos ang ilang buwan, nagsimula ang paglilitis sa kanyang kaso. Kita at dinig na dinig si Eddie sa CCTV video. Pati na rin ang kanyang phone records ay akma sa pagbili niya sa winning ticket noong December 23, 2010. Nasa Des Moines, Iowa siya sa araw na iyon at hindi out of town na siyang alibay niya. Malinaw na sa korte na si Eddie nga ang nakabili ng winning ticket. Pero hindi pa rin nila alam paano nalaman ni Eddie ang lalabas ng mga numero sa Hot Lotto jackpot. Ang theory na prinisenta ng prosecution ay nakakuha umano ng access si Eddie sa isang computer sa lottery na siyang nagge-generate ng numbers at naglalagay siya ng isang kakaibang software kung saan pwede niyang makontrol ang lalabas na numero. Ayon sa prosecution, posibleng gumamit si Eddie ng rootkit, isang software na pagkatapos gamitin ay automatic na nag-uninstall. Hindi na-confirm ang theory ng prosecution kahit ano pang check nila sa mga computers. Walang anumang trace sa software na may in-install si Eddie. Gayunpaman, dahil malakas ang video evidence nila, guilty pa rin ang hatol ng korte. Dito na sana matatapos ang kwento. Pero sa mga sumunod na buwan, mas lumaki pa ito. Isang umaga, may tumawag sa opisina ni Rob mula sa Texas. Nabasa umano ng caller ang nangyari kay Eddie at tinanong nito kung alam din ba ni Rob na nanalo din ang kapatid ni Eddie na si Tommy sa loto. Halos 10 taon na ang nakakalipas. Natulala si Rob sa kanyang narinig. Dito niya na-realize na matagal na pala itong ginagawa ni Eddie. Agad na nag-imbestiga ang grupo ni Rob. Tiningnan nila ang halos 50,000 names na nanalo sa loto at nagsagawa ng cross-reference sa mga kakilala o pamilya ni Eddie. Isa sa kanilang mga nakita ay ang taong nanalo noong December 29, 2007 lottery. Nanalo ang lalaki ng halos $800,000 na pag-alaman ng grupo ni Rob na ang lalaking ito ay walang iba kundi ang best friend ni Eddie Tipton na si Robert Rhodes. Matagal na pala itong ginagawa ni Eddie. At dahil hindi pwedeng siya mismo ang bumili ng ticket bilang empleyado ng lottery, ginagamit niya ang kanyang mga kaibigan at pamilya upang sila ang manalo ng malaking halaga at hinahati lang nila ito. Marami na silang naipanalong pagtataya at isa na dito si Kyle Kahn na nanalo ng $650,000 sa Oklahoma Lottery. Si Kyle ay kaibigan ni Eddie, friend sila sa Facebook at may personal number si Eddie kay Kyle. Alam na ni Rob Sand ang tunay na laki at lawak ng krimen na ginawa ni Eddie. Subalit hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng kanyang grupo kung paano niya ito ginawa. Nasagot ito noong nakahanap si Rob ng isang computer na ginamit noong 2007 Wisconsin Lottery Jackpot. Agad niyang kinuha ang computer expert na si Sean McLinden at pina-analyze ang code nito. Dito na nila nakita ang inilagay na malware ni Eddie. Ang code na inilagay ni Eddie ay QVRNG.dll, a Quantum Vision Random Number Generator. Hindi ganoon kahaba ang lines of code kaya hindi ito agad mapapansin. Ayon kay McLinden, madali itong makikita kung alam mo lang kung ano ang hinahanap mo. Subalit ano nga ba ang ginawa ng code na ito? Ang lotteries ay may random number generator. Mula ito sa isang Geiger counter na minimeasure ang radiation sa hangin. Ang radiation reading ay kinokonek sa isang algorithm at dito magmumula ang lumalabas na mga numero. Ang ginawa ng malware ni Eddie ay pinaliit niya ang set ng numbers na pwedeng lumabas sa lottery. Mula sa halos 11 million set of numbers, nasa hundreds na lamang ito. Kaya naman, kahit hindi niya alam ang order ng paglabas ng number, ang ginagawa niya at ng kanyang mga kaalyado ay binibili lang nila ang lahat ng posibleng lumabas. Malaki ang kanilang magagastos, subalit dahil sigurado ang kanilang panalo, mababawi lang nila ito at magbubulsa pa sila ng napakalaking halaga. Minsan ay aabot pa ng millions. Pinatawan ng 25 years na pagkakakulong si Eddie Tipton ng korte.
Kailangan din niyang bayaran ng $2.2 million na restitution sa mga lotteries. Natapos din ang problema ni Rob Sand pagkatapos ng ilang taon. Gayunpaman, ayon sa District Attorney, posible pa ring ma-release si Eddie gamit ang parole pagkatapos ng 7 taon. Ano sa tingin nyo? Ano ang masasabi nyo sa ginawa ni Eddie? Dapat ba siyang bigyan ng parole para sa krimeng ginawa niya? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.